Isang mapagpalayang araw. Ako si Jelaine Christine Jimena. At ako naman si John Francis Molgo. Ako si Marcela Lorraine Dico. At ako si Yasha Provido. At ako si Darius Charles Fajardo. Namula sa Tala Wika TV na maghahatid sa inyo ng isang makabuluhan ngunit nakakaaliw na pagtalakay sa tamang paggamit ng wikang Pilipino. Halina at tayo nang tuklasin ang mundo ng wikang Pilipino. Naririto kami ngayon sa isang makasaysayang lugar kung saan ipinanganak at pinalaki ang unang presidente ng unang republika ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo. Dito rin prinoklama ang kalayaan ng ating bansa mula sa mga Espanyol noong taong 1898. Maligayang pagdating sa Aguinaldo Shrine na matatagpuan lamang dito sa Kawit, Cavite. Bilang Pilipino, mahalaga na alam natin ang wastong paggamit ng ating wika. Ngunit, hindi natin maitatanggi na marami sa atin ang mga nakakagawa ng mga sumusunod na pagkakamali. Sa dulo ng video na ito ay malalaman natin kung ano ang kahalagahan ng wastong paggamit nito at ano ang sinisimbolo ng mga ito. Katulad na lamang dito. Tignan mo na lamang ang liham na sinulat ko para sa aking tinatangi. Aba, napakagaling mo talaga gumamit ng iyong mga salita. May napansin lamang ako sa iyong pagkakasulat. Imbes na iniibig kita ng lubusan, ang iyong ginamit ang iniibig kita ng lubusan? Ha? May pagkakaiba bang dalawang salitang yan? Kung tutuusin, parehas lamang sila ng pagkakatigas. Oo naman, meron. Halina, tuklasin natin ang pagkakaiba ng nang at na. Sa kasalukuyang panahon, maraming Pilipino pa rin ang hindi alam kung paano gamitin ang pang-abay na nang at pang-ukol na nang. Ang pang-ukol na nang ay ginagamit upang mag-ugnay ng dalawang salita sa isang tiyak na oras. Halimbawa, kumain ako ng mansanas. Ito ay nagsasaad na kumain ako ng mansanas sa isang tiyak na oras. Alam niyo ba, mas gusto ko ang maaraw na panahon kaysa maulan. Mas gusto ko din ng maaraw dahil mas masigla ang pakiramdam ko kapag masinag ang araw. Oo, tsaka mas marami ka ding magagawa kapag maaraw. Ayan na rin ang opinion ko. Teka nga lang, napansin ko ang maling paggamit ng rin at din. Ang pagkakaiba ng salitang rin at din ay simple lamang. Ginagamit ang rin kung ang salitang sinusundan nito ay nagtatapos sa isang patinig. Ginagamit din ito kung ang salita ay nagtatapos sa letrang Y at W. Halimbawa, binili rin ni Christine ang berdeng blusa. Isa pang halimbawa, kagaya nila, nagtagumpay rin ako na makamit ang aking karangalan. Sa kabilang banda, ang din naman ay ginagamit kung ang salitang nagtatapos ay katili maliban sa Y at W. Halimbawa, kakain din kami sa paborito naming restaurant. Pangalawang halimbawa, sa dagat din kami naliko. Ang mga nabanggit namin ay ilang bahagi lamang sa dramatikong Filipino na kinalilituhan ng ating mga kababayan. Bakit nga ba kailangan nating pag-aralan ang wastong paggamit ng ating wika? Hindi natin may kakaila ng ating pambansang wikang Pilipino ay tunay na natatangi. Bagamat ang ilan sa mga salitang ginagamit natin sa araw-araw ay naging bakas kung paano tayo sinakop ng salitang mga Kastila. Halimbawa na lamang neto ang ating araw-araw na ginagamit na kamusta na nanggaling sa salitang Espanyol. Sa mga hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng ating mga kababayan, ang wikang Filipino ang kanilang instrumento upang mapahayag ang kanilang mga saloobin at upang matapalan ang mga lamat na dulot ng kanilang pag-aalitan. Ang ating pamahalaan at ang mga mamamayan nitong madalas may iba't ibang pinaglalaban ay napag-uugnay dahil sa mga ordinansa at batas na ginawa gamit ang wikang Filipino.
Sa binggit ng kabiguan sa aspekto ng edukasyon, ang wikang Filipino pa rin ang ginagamit upang maturuan at makapagsulong ng katalinuhan sa mga kabataang tinuturing nating pag-asa. Magkaroon man tayo ng iba't ibang prinsipyo, paniniwala at paninindigan, sa bandang huli ay mapagbubuklod pa rin tayo ng ating iisang wika na maghahatid sa ating tungo sa kapayapaan at pagkakaunawaan. Sa pamamagitan ng ating wika, tayo ay nagkakaroon ng isang pagkakakilanlan. Ito rin ay nagpapaalala na tayo ay may sariling kaugalian, kultura, at tradisyon. Masasabi ko na ako ay isang Pilipino dahil ang wika ko ay Filipino. Isuot man ako sa isang silid na mayroong iba't ibang lahi, lengguwahe, masasabi ko at ang tinig ko ay isa lamang akong Pilipino. Ako ay malayang Pilipino dahil ang wika ko ay Filipino.